Magandang araw sa lahat, kami ang ikawalong pangkat at aming itatalakay ang dulang munting pagsinta ni Sergei Bordrov na mula sa Mongolia. Kasama ko sa aking pangkat sina Mohelio Jonven Jacob, Dikdikan Ashley Ninya at Sabal Erica. Bago tayo dumako sa ating aralin, alamin muna natin ang ating mga layunin sa paksang ito. Mga layunin: malaman ang mga pangyayari sa dulang munting pagsinta, maintindihan ang mahihirap na mga salita, makilala si Genghis Khan, at matutunan ang mga aral galing sa dula. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bago natin simulan ang ating aralin, ay maglalaro muna tayo ng 4 picks 1 word. Magpapakita ako ng 4 na larawan at inyong huhulaan ang salita. May 5 segundo kayo upang mag-isip. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Tama! Ang salitang ito ay bata. Tama! Ang salitang ito ay kasal. Tama! Ang salitang ito ay magnanakaw. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa dula, alamin muna natin kung ano ang dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na may maraming tagpo. Ang layunin nito ay ang itanghal sa tanghalan o entablado. Ang tinatawag na tagpo ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Ngayon ay atin nang alamin ang mga tauhan at mahahalagang tagpuan sa dula. Mga tauhan: Temujin, Yasugei at Borte. Si Temujin ay ang anak ni Yasugei. Si Yasugei naman ang ama ni Temujin, habang si Borte ang nakilala ni Temujin sa dampa. Mga tagpuan: dampa, piitan o kulungan, ilog at kusina. Upang lubos na maunawaan ang mga pangyayari sa dula, dumako muna tayo sa talasalitaan upang ating maintindihan ang mga mahihirap na salita. Naninimdim o nalulungkot o balisa. Gagalugarin o lilibutin. Magkatuwang o pagtutulungan o pagsasama. Nakataya o nakasalalay. At dampa o tirahan na yari sa kawayan, nipa at kahoy. Simulan na natin! Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Ang unang senaryong ito mula sa dula ay tumutukoy sa naging kalagayan ni Temujin sa kulungan kung saan siya nangulila sa kanyang ama. Ang pagkapunta ni Temujin sa kulungan ay bunga ng hindi inasahang pangyayari. Ang senaryong ito ay ang tila pagbalik ni Temujin sa nakaraan kung saan siya ay bata pa at naglalakbay kasama ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Yasugei ang kanilang sadya sa kanilang paglalakbay na hindi sinang-ayunan ni Temujin sapagat siya ay bata pa. Sadya nilang humanap ng kanyang mapapangasawa. Sa senaryong ito, ipinaliwanag ni Yasugei na sa tribong Merit sila hahanap ng mapapangasawa, ngunit pumukaw lamang ito sa pagtataka ni Temujin kung bakit hindi sa kanilang tribo sila maghahanap. Sinabi ni Yasugei kay Temujin ang dahilan at ito ay dahil sa kanyang atraso sa taga-tribo. Nag-aalangan man, pinili ni Temujin na respetuhin at tanggapin ang desisyon ng kanyang amang si Yasugei. Nang makarating sa isang nayong liblib, napagpasyahan ni Yasugei na magpahinga muna, ngunit nagpaalam si Temujin na lilibutin muna ang lugar na pinayagan naman ng kanyang ama. Habang naglilibot, napunta si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira si Borte. Nagulat na lamang ito nang bumukas ang pinto ng kanilang kusina at ibinuwal si Temujin na napagkamalan niyang magnanakaw. Tinakpa ni Temujin ang bibig ni Borte at kinumbinsi itong wala siyang gagawing masama. Binigyan siya ni Borte ng pagkakataong magpaliwanag sa kanyang intensyon na ikinahiya niyang aminin.
Nang binigyan siya ng pagkakataon ni Borte na magpaliwanag ay nag-aalangan pa ito, ngunit nang magreklamo si Borte sa kanyang pagngiti ay buo ang loob na niyang inamin dito ang kanyang tunay na pakay. Hindi makapaniwala si Borte sa pakay ni Temujin at inisip na niloloko siya nito. Dahil pursigido si Temujin ay hindi niya ito sinukuan at ipinaliwanag kung bakit iyon ang kanyang pakay kay Borte. Tinanong siya ni Borte kung bakit siya ang pinili nito at hindi ang ibang babae sa tribong Merit. Sinagot naman siya ni Temujin at nabuo na nga niya ang desisyon na sang-ayunan si Temujin sa kanyang alok. Sa senaryong ito, sinabi ni Temujin ang mga mangyayari sa kanila sa panahong iyon. Dito rin siya nangako kay Borte na babalikan niya ito pagkatapos ng 5 taon. Sa senaryong ito, magkahawak ang kamay na pinuntahan ni Temujin at Borte si Yasuge sa ilog upang humingi ng pahintulot. Noong una ay nagulat at hindi pa makapaniwala si Yasuge sa desisyon ng anak. Naunawaan ni Yasuge ang desisyon ng anak kaya't pinayagan niya ito at napagpasyahang humingi rin ng pahintulot sa mga magulang ni Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon sa Mongolia. Si Temujin ay si Genghis Khan. Ngayon ay dumako na tayo sa buod ng dulang munting pagsinta. Mga tauhan, makikita sa dula ang mga tauhan na sina Temujin, Borte at Yasuge. Ang mga tagpuan naman ay ang piitan, dampa at ilog. Kabilang naman sa mahalagang pangyayari ay ang paglalakbay ni Yasuge at Temujin patungong tribong Merit. Dito niya nalaman na siya'y hahanapan ng babaeng pakakasalan. Pagkikita ni Temujin at Borte, pagdedesisyon ni Temujin at Borte na pakakasalan ang isa't isa sa kanilang paglaki. Pagharap ni Temujin at Borte kay Yasuge upang humingi ng permiso. Pagbabalik ni Temujin at Yasuge sa tribong Borhigin. Sa madaling salita, ang dulang ito ay tungkol sa paglalakbay ni Temujin at kanyang ama upang makahanap ng babaeng mapapangasawa niya sa tribong Merit sa murang edad. Doon rin niya nakilala si Borte na pinangakuhan niyang babalikan pagkatapos ng 5 taon. Ngayong alam niyo na ang mga pangyayari sa pelikula at ang buod nito, dumako na tayo sa aral na ating natutunan. Narito ang mga aral. Pagbabayad sa kasalanang nagawa. Napatunayan ito sa parte ng pelikula kung saan sinabi ni Yasuge na maghahanap sila ng mapapangasawa ni Temujin sa tribong Merit, kung saan siya nakagawa ng pagkakamali upang makabawi. Pagsunod sa magulang. Napatunayan naman ito sa parte ng pelikula kung saan pumayag si Temujin na hanapan ng mapapangasawa upang makabawi ang kanyang ama sa tribong Merit at pagganap sa pangako. Matatandaang nangako si Temujin kay Borte na babalikan niya ito pagkatapos ng 5 taon at pakakasalan. Hindi man nalagay sa libro at sa presentasyon pero ang katotohanan ay napakasalan niya talaga ito. Kasama sa mga aral na ito ang nagpapakita ng ilan sa kultura at tradisyon ng mga Mongol, kagaya ng pagpili ng mapapangasawa sa murang edad, paglalakbay upang humanap ng mapapangasawa at paghingi ng pahintulot sa mga magulang. Nabanggit rin sa presentasyon na si Temujin ay si Genghis Khan. Sino nga ba si Genghis Khan? Si Genghis Khan na isinilang bilang Temujin ay pinag-isa ang mga tribo ng Mongol at itinatag ang Imperyong Mongol noong ika-13 siglo. Bilang isang mahusay na strategistang militar, sinakop niya ang malawak na teritoryo sa buong Asya, mula China hanggang sa Dagat Caspian. Ipinatupad niya ang mga reforma, kabilang ang isang nakasulat na wika at kalayaan sa relihiyon, na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng mundo. Para sa pangwakas na talakayan, narito ang ating mga natutunan. Mga pangyayari sa dulang munting pagsinta, impormasyon tungkol kay Genghis Khan, mga aral na natutunan mula sa dula, mahihirap na salita na nakasalamuha sa dula, at buod ng dulang munting pagsinta. At dito na nga nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa munting pagsinta. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli!